Nagbabayad ako ng cake sa grocery store nang bigla akong hawakan sa braso ng cashier, isang matandang lalaki na nasa edad 60. May tindi ang kanyang mga mata na nagdulot sa akin ng pagkailang. At yumuko siya para may ibulong sa aking tainga. Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang isang di inaasahang suntok, isang bagay tungkol sa aking anak at sa pamilya nito na tuluyang nagpatigil sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Binitawan ng lalaki ang braso ko at nagpatuloy sa pag-scan ng mga bilihin na para bang walang nangyari. Pero nanatili akong nakatayo roon, nanginginig ang resibo sa aking kamay, habang sinusubukang iproseso ang mga salitang umiikot ngayon sa aking isipan. Lumabas ako sa likurang pasukan ng tindahan. Kailangan ko ng sariwang hangin at oras para mag-isip. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Posible kayang totoo ang sinabi sa akin ng estrangherong ito? O baka naman isa lang itong hindi pagkakaunawaan mula sa isang taong hindi naman talaga alam ang sitwasyon ko? Nagpasya akong magtago sa likod ng mga basurahan malapit sa paradahan. Mula roon, makakapagmasid ako ng hindi nakikita. Kung totoo ang narinig ko, malalaman ko rin ito sa sarili kong mga mata. Ang pangalan ko ay Adeline Thorne. Ako ay 67 taong gulang. At sa buong buhay ko, nagsumikap akong panatilihing buo ang aking pamilya. Nakatira akong mag-isa sa isang maliit na apartment sa downtown, sa isang pensyon na halos hindi sumasapat sa mga pangunahing bayarin. Bawat buwan, binibilang ko ang mga dolyar ng ilang beses bago magpasya kung saan ito gagastusin. Palaging inuuna ang mga pangangailangan ng iba bago ang sa akin. Ang aking kaisa-isang anak na si Owen ay ikinasal kay Sienna 3 taon na ang nakalipas. Sa simula pa lang, ramdam ko nang may pagkadistante siya. Pero sinubukan kong bigyan siya ng pagkakataon, iniisip na baka dahil lang sa pagiging mahiyain. Sa paglipas ng panahon gayunpaman, nagsimula akong makapansin ng mga kakaibang bagay sa kanyang pag-uugali. Bagaman, hindi ako kailanman nagsalita dahil ayokong lumikha ng gulo sa pagsasama ng aking anak. Ang pamilya ni Sienna ay palaging napakabait sa akin, lalo na ang kanyang ama, si Leonard. Pero may kung ano sa kanilang mga mata na hindi ko gusto. Lagi nilang sinasabi kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon sa pananalapi, kung paano sila naghihirap para matugunan ang mga pangangailangan. At walang pag-aalinlangan, sinusubukan ko silang tulungan kapag kaya ko. Mula sa aking pinagtataguan, kitang-kita ko ang pangunahing pasukan ng grocery store. Hinihintay ako ni Owen sa kotse, pero ngayon ay malinaw kong nakikita ang lahat. Ang mga salita ng cashier ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan na parang walang tigil na tunog. Halos 2 minuto pa lang ang nakalipas nang may nakita akong nagpaduda sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa pamilya ng aking manugang. Lumabas si Leonard, ang ama ni Sienna, sa pangunahing pasukan na may bitbit na mga bag na mukhang mabibigat. Pero hindi ito ordinaryong mga grocery bag. Galing ito sa isang mamahaling tindahan na kilala ko lang sa pangalan, isang lugar na hindi ko kailanman kayang pagbilhan. Kuminang ang gintong pangalan ng tindahan sa itim na paper bag na bitbit niya ng may kaswal na gaan, na para bang normal na bagay lang iyon para sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naglakad si Leonard patungo sa isang kotseng nakaparada, ilang talampakan lang mula sa aking pinagtataguan. Hindi ito ang luma at sirang kotse na lagi nilang inirereklamo kapag humihingi ng tulong. Isa itong bagong-bago at makintab na sasakyan, isang matingkad na kulay na nagniningning sa ilalim ng araw. Mukhang bago ang mga gulong at walang kahit isang gasgas ang pintura. Pinanood ko siyang buksan ang trunk ng kotse at maingat na inilagay ang mga bag sa loob na parang isang taong nag-iingat ng isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang makipag-usap sa isang tao. Kahit hindi ko marinig ang usapan, ang kanyang kilos ay relax na parang isang taong walang anumang kagyat na problema sa pera. Sa sandaling iyon, naalala ko ang lahat ng pagkakataong tumawag si Sienna kay Owen para humingi ng tulong. Palaging pareho ang kwento. Hindi nila mabayaran ang upa. Kailangan nila ng tulong para sa mga gastusin sa gamot ni Leonard. Hindi nila kayang bumili ng sapat na pagkain para sa linggong iyon.
At ang aking anak, sa kanyang mabuting puso, ay palaging nakakahanap ng paraan para padalhan sila ng kahit ano. Pero ang nakikita ko sa sarili kong mga mata ay hindi tumutugma sa mga kwento ng matinding pangangailangan. Ang mga mamahaling bag, ang bagong kotse, ang relax na kilos ni Leonard, lahat ay tila salungat sa bersyon na sinasabi nila sa amin sa loob ng maraming buwan. Isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang kumalat sa aking katawan, tulad ng kapag nararamdaman mong may masamang mangyayari. Ang mga salita ng cashier ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay, bagaman tumatanggi pa rin akong maniwala ng lubusan. Posible kayang nagsisinungaling sa amin ang pamilya ng aking manugang sa buong panahong ito? Tinapos ni Leonard ang kanyang tawag at naglakad pabalik sa pasukan ng grocery store. Tila may hinahanap siyang isang bagay o isang tao. Maingat niyang sinuri ang paradahan na para bang tinitiyak na walang nakakita sa kanya. Ang maingat na kilos na iyon ay tila kahina-hinala sa akin. Nagpa siya akong manatiling nakatago ng kaunti pa. May kutob ako na marami pa akong matutuklasan, at pagkatapos ng nakita ko, hindi ko basta-basta na lang maaaring baliwalain ang sitwasyon. Kailangan kong maging ganap na sigurado bago ko kausapin si Owen tungkol dito. Habang nananatili akong nakatago, nagsimula akong alalahanin kung paano ako napunta sa puntong ito. Noong umagang iyon, nagising ako na may halong pananabik at kaba. Ilang buwan na rin mula noong huli akong bumisita sa pamilya ni Sienna at gusto kong mag-iwan ng magandang impression sa pamamagitan ng pagdadala ng isang espesyal na bagay para pagsaluhan. Pumunta ako sa aking maliit na kusina at binuksan ang garapon kung saan ko itinatago ang aking mga ipon. Ang pagbibilang ng mga baryang iyon ay naging isang masakit ngunit kinakailangang ritual. Pinaghiwalay ko ang mga lukot na perang papel at mga barya na ilang linggo ko nang iniipon, isinasakripisyo ang maliliit na kasiyahan tulad ng kape sa panaderya o isang magasin sa newsstand. Meron akong eksaktong $43. Hindi ito malaki, pero nagpasya akong gamitin ang 20 nito para bumili ng isang disenteng cake sa bakery sa aming lugar. Ang natira ay kailangan ko para sa aking mga gastusin sa susunod na linggo, pangunahin na para sa aking mga gamot at ilang pangunahing bilihin. Naligo ako ng maingat at pinili ang aking pinakamagandang damit, yung itinatabi ko para sa mga espesyal na okasyon. Isa itong simple ngunit malinis na damit na nagpaparamdam sa akin na presentable ako. Inayos ko ang aking buhok, sinusubukang itago ang mga puting hibla na mas kapansin-pansin araw-araw at isinuot ang pekeng perlas na hikaw na ibinigay sa akin ng yumaong ina ko maraming taon na ang nakalipas. Bago umalis, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin sa banyo. Nakita ko ang isang 67 taong gulang na babae na nagtrabaho sa buong buhay niya, na mag-isang pinalaki ang kanyang anak matapos mabiyuda at ngayon ay sinusubukang panatilihing buo ang isang pamilyang tila mas pinahahalagahan ang pera kaysa sa damdamin. Dumating si Owen para sunduin ako sa eksaktong oras. Laging on time ang anak ko, isang katangiang hinahangaan ko sa kanya. Pagpasok ko sa kanyang kotse, napansin kong tila medyo tensyonado siya, pero inisip ko na baka dahil lang sa kaba sa pagbisita sa pamilya. Habang nasa biyahe, nag-usap kami tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang trabaho sa opisina, tungkol sa ilang maliliit na problema sa kanyang boss, pero iniwasan niyang pag-usapan si Sienna o ang pamilya nito. Tila kakaiba ito sa akin dahil karaniwan ay binabalitaan niya ako tungkol sa takbo ng kanilang pagsasama. Pagdating namin sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Sienna, hiniling ko sa kanya na huminto sa grocery store. Gusto kong bumili ng sariwang cake para sa pananghalian. Nag-alok si Owen na samahan ako, pero sinabi kong mas gusto kong mag-isa na hindi ako magtatagal. Ang bakery sa loob ng grocery store ay may ilang cake na mapagpipilian. Pinili ko ang isang simpleng vanilla cake, walang kakaiba, pero presentable. Nagkakahalaga ito ng eksaktong $18, $2 na mas mura kaysa sa aking budget na ikinatuwa ko dahil nangangahulugan itong makakabili ako ng isang maliit na greeting card. Sa pila rin sa checkout nangyari ang lahat.
Ang cashier, isang lalaking tila kaedad ko, ay normal na nagsilbi sa akin hanggang sa makita niya ang pangalan sa credit card na una kong sinubukang gamitin. Ang card ay tinanggihan tulad ng inaasahan ko dahil alam kong wala akong sapat na pondo. Pagkatapos ay inilabas ko ang cash. Sa sandaling iyon, mas tinitigan ako ng lalaki, ibinulong ang aking pangalan, Adeline Thorne, at tinanong kung ako ba ang ina ni Owen. Nang kumpirmahin kong ako nga, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mukha siyang nag-aalala, halos takot. Ang sinabi niya sa akin matapos hawakan ang aking braso ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Bagaman sa sandaling iyon, tumanggi akong maniwala. Ang kanyang mga salita ay direkta at masakit. Sinabi niya sa akin na ang pamilya ng aking manugang ay regular na pumupunta sa grocery store na iyon na gumagastos ng daan-daang dolyar sa mga imported na produkto at mamahaling karne, habang kasabay nito ay alam niyang palagi silang humihingi ng pera sa aking anak. Ipinaliwanag niya na alam niya ang sitwasyon dahil ilang beses nang nabanggit ni Leonard nang may halong pagmamalaki kung paano sila tinutulungan ng aking anak buwan-buwan. Sinabi sa akin ng cashier na nakita niya si Leonard na bumibili ng mga bote ng alak na mas mahal pa kaysa sa ginagastos ko sa pagkain sa isang buong linggo. Sinabi rin niya sa akin na madalas bumili si Sienna ng mga mamahaling beauty products at designer clothes doon na laging cash ang bayad. Sinabi niya na tila hindi patas na ang isang pamilyang nagbibigay sa sarili ng mga luho ay sinasamantala ang kabutihan ng isang masipag na anak at ng kanyang matandang ina. Ipinaliwanag ng lalaki na nagpasya siyang kausapin ako dahil nakita niya akong maingat na nagbibilang ng aking mga barya para bayaran ang isang simpleng cake habang sila ay walang pakialam na gumagastos sa mga mamahaling bagay. Sinabi niya sa akin na ang sarili niyang ina ay dumaan sa isang katulad na sitwasyon at pinagsisisihan niyang hindi siya kumilos sa tamang oras. Pagkatapos marinig ito, umalis ako sa grocery store na tuliro. Tumanggi ang aking isipan na lubusang iproseso ang aking narinig. Sa loob ng maraming taon, nagtiwala ako sa salita ni Sienna at ng kanyang pamilya. Pinanood ko ang aking anak na mag-alala para sa kanila, magtrabaho ng extra hours para padalhan sila ng pera, at ako mismo ay nag-ambag ng kaunti kong naipon sa ilang pagkakataon. Pero ang mga salita ng cashier ay nagtanim ng isang buto ng pagdududa na mabilis na lumalaki sa aking puso. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong magtago at magmasid. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung totoo ang sinabi sa akin, dahil ang mga kahihinatnan ng impormasyong iyon ay masyadong seryoso para kumilos batay sa mga tsismis lamang. Mula sa aking pinagtataguan sa likod ng mga basurahan, kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari sa paradahan. Hindi kaaya-aya ang amoy ng basura, pero maliit na halaga lang iyon na handa kong bayaran para matuklasan ang katotohanan tungkol sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng matagal. Nang makita kong lumabas si Leonard sa grocery store na may dalang mamahaling mga bag, nanikip ang dibdib ko. Ang mga bag ay galing sa isang tindahan na kilala ko lang sa reputasyon nito sa mataas na presyo. Ang isang pagbili lang doon ay maaaring katumbas na ng aking isang buwang budget sa pagkain. Naglakad si Leonard nang may kumpiyansa ng isang taong walang problema sa pera. Bago ang kanyang mga damit, makintab ang kanyang mga sapatos at mukhang mahal ang kanyang relo kahit mula sa aking kinaroroonan. Walang anumang bagay sa kanyang hitsura ang nagpapahiwatig ng matinding kahirapan na lagi nilang sinasabi. Ang kotseng pinaglagyan niya ng mga pinamili ay siguradong bago. Kuminang ang pintura sa ilalim ng araw at mukhang bagong bili ang mga gulong. Kinuwenta ko sa aking isipan na ang isang sasakyang tulad niyon ay maaaring magkahalaga ng mas malaking pera kaysa sa nakita kong pinagsama-sama sa buong buhay ko. Paano posible na ang isang taong may ganitong kotse ay nangangailangan ng palagiang tulong pinansyal? Habang pinapanood ko siyang nakikipag-usap sa telepono, napansin kong relax ang kanyang usapan, masaya pa nga. Hindi ito tila tawag ng isang taong nag-aalala sa mga problema sa pera. Ang kanyang kilos ay tulad ng isang taong kontento, komportable sa kanyang sitwasyon.
Sa sandaling iyon, lahat ng maliliit na hindi pagkakatugma na napansin ko sa mga nakalipas na buwan ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Ang mga pagkakataong kaswal na nabanggit ni Sienna ang mga mamahaling restaurant kung saan siya kumain na idinadahilang imbitasyon mula sa mga kaibigan. Ang mga komento tungkol sa mga bagong damit na di umano'y nakuha niya sa mga hindi kapani-paniwalang sale. Ang mga larawan sa social media na nagpapakita ng isang pamumuhay na hindi tumutugma sa kanilang palagiang paghingi ng tulong. Tinapos ni Leonard ang kanyang tawag sa telepono at nagsimulang maglakad pabalik sa pasukan ng grocery store. Ang kanyang mga kilos ay may kumpiyansa, hindi nagmamadali, tulad ng isang taong may lahat ng oras sa mundo. Iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataong suriin ng mas mabuti ang kanyang hitsura at pag-uugali mula sa aking pinagtataguan. Hindi lang bago ang kanyang mga damit, kundi maganda rin ang kalidad. Ang suot niyang polo ay may perpektong hiwa na makukuha mo lang sa mga specialty store at ang kanyang pantalon ay walang gusot. Pati ang kanyang mga sapatos na mas nakita ko ng malinaw nang lumapit siya sa aking pwesto ay tila tunay at mamahaling leather. Habang naghihintay ako para makita kung ano pa ang mangyayari, nakarinig ako ng mga boses na nagmumula sa aking kanan. Dalawang matandang babae ang nag-uusap habang itinutulak ang kanilang mga shopping cart patungo sa kanilang mga sasakyan. Sa una, hindi ko pinansin, pero nang banggitin nila ang pangalan ni Sienna, agad akong napatingin. Nakita mo ba ang bagong damit ni Sienna sa mall kahapon? Sabi ng isa sa kanila, isang babaeng may kulay abong buhok na mukhang kaedad ko. Siguradong nagkakahalaga iyon ng hindi bababa sa $200. Nakita ko ang isang kaparehong-kapareho sa mamahaling tindahan sa ikalawang palapag. Sumagot naman ang isa pang babae na mas payat at nakasalamin na may tonong nagpapahiwatig ng kaalaman. At hindi lang iyon, Hermione. Nakita ko rin siyang bumibili ng mga beauty products sa French store na iyon. Doon nagtatrabaho ang apo ko at sinabi niya sa akin na madalas na customer doon si Sienna. Gumagastos siya na parang umuulan ng pera mula sa langit. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinag-uusapan ng mga babaeng ito ang parehong Sienna na palaging nagsasabi sa aking anak na wala silang pera para sa mga pangunahing gastusin. Ang parehong Sienna na tumawag noong nakaraang linggo para humingi ng tulong para bumili ng gamot para sa kanyang ama. Nagpatuloy si Hermione. Ang pinagtataka ko ay kung paano siya palaging bumibili ng mga bagong bagay. Pero pagkatapos ay ikinakalat sa kapitbahayan na dumadaan sila sa napakahirap na panahon sa pananalapi. Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Leonard na nagtatrabaho sa bangko na ang mga deposito na natatanggap nila ay hindi tumutugma sa kwento ng kahirapan na sinasabi nila. Nako Hermione, pero chismis lang iyan. Sagot ng isa pang babae, bagaman sa tunong nagpapahiwatig na mayroon din siyang sariling mga pagdududa. Bagaman, aaminin ko, tila kakaiba sa akin na kaya nilang bayaran ang upa sa malaking bahay na iyon kung talagang ganoon sila kahirap sa pera tulad ng sinasabi nila. Chismis. Ang anak kong babae ay nakatira sa parehong block nila at sinasabi niya sa akin na halos linggo-linggo may mga delivery truck na may dalang mga grocery mula sa pinakamahal na grocery store sa lungsod ang dumarating. Mga pinamili na aabutin tayo ng ilang buwan bago mabili. Patuloy na naglakad palayo ang dalawang babae habang nag-uusap. Pero nakarinig pa ako ng ilang bahagi ng kanilang usapan. Nabanggit nila ang tungkol sa mga party na kamakailan lang ay inorganisa ng pamilya ni Sienna. Mga party na may masagana at dekalidad na pagkain, mga imported na alak at mamahaling dekorasyon. Bawat salitang narinig ko ay parang saksak sa aking puso. Sa loob ng maraming buwan, naaawa ako sa pamilyang iyon, nag-aalala sa kanilang kapakanan, hinihiling sa aking anak na tulungan sila kapag kaya niya, at kahit ako ay nag-ambag ng aking maliit na ipon sa ilang pagkakataon. Naalala ko ang pagkakataong direkta akong tinawagan ni Sienna, umiiyak sa telepono, sinasabing kailangan nila ng agarang tulong para bayaran ang doktor ni Leonard.
Sinabi niya sa akin na kailangan nilang pumili sa pagitan ng pagbili ng gamot o pagkain at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog sa pag-iisip sa kanilang pagdurusa. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko at nag-withdraw ng $150 mula sa aking emergency savings, perang iniipon ko para sa posibleng medical emergency ko, pero nagpasya akong ibigay sa kanya dahil hindi ko matiis ang isiping nagdurusa sila habang kaya kong tumulong. Ngayon, habang pinapakinggan ang mga babaeng ito na nag-uusap tungkol sa marangyang pamumuhay ng parehong pamilya, naramdaman kong ako ang pinakatangang babae sa buong mundo. Paano ako naging ganito ka-inosente? Paano ko hindi nakita ang mga senyales na tila halata sa buong kapitbahayan? Lumabas ulit si Leonard sa grocery store. Ngayon ay may mas maliit na bag. Bumalik siya sa kanyang kotse, pero ngayon ay huminto siya para kausapin ang isang lalaking naghuhugas ng kotse malapit sa kanya. Hindi ko marinig ang usapan, pero pareho silang tila relax at palakaibigan. Ang lalaking kausap ni Leonard ay nakasuot ng damit trabaho, pero mahahalata mong nire-respeto niya si Leonard. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig na si Leonard ay isang taong may katayuan sa kapitbahayan, isang taong may respeto, marahil dahil sa kanyang sitwasyon sa pananalapi. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita kong may inabot si Leonard sa lalaki. Mula sa aking distansya, mukha itong pera. Ilang perang papel na inabot niya nang walang halatang hirap. Kung talagang dumadaan sila sa mga paghihirap sa pananalapi, tulad ng sinasabi nila, paano niya kayang magbigay ng pera sa mga estranghero nang ganoon kadali? Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Owen na nagtatanong kung ano ang nangyari, kung bakit ako nagtatagal sa grocery store. Nakalimutan ko na pala siya, naghihintay pa rin sa akin sa kotse, marahil ay nag-aalala sa aking pagkaantala. Mabilis akong sumagot na palabas na ako, na napunta ako sa isang napakahabang pila, isang kasinungalingan. Masakit magsinungaling sa sarili kong anak, pero kailangan ko ng mas maraming oras para iproseso ang lahat ng aking nakita at narinig. Hindi ako maaaring bumalik sa kanyang kotse at agad na sabihin ang aking mga hinala nang walang mas matibay na ebidensya. Habang nagsusulat ako ng mensahe, nagpaalam si Leonard sa lalaki at sumakay sa kanyang kotse. Ang makina ay umandar ng may makinis at malakas na tunog na nagpapatunay na ito ay isang dekalidad at marahil ay bagong sasakyan. Pinanood ko siyang umalis sa paradahan nang may katahimikan na lubos na sumasalungat sa imahe ng desperasyon sa pananalapi na ipinapakita ng kanyang pamilya. Nagpa siya akong umalis sa aking pinagtataguan at maglakad patungo sa kinaroroonan ni Owen. Kailangan kong kumilos ng normal kahit sa ngayon lang, pero ang aking isipan ay nagtatrabaho na, sinusubukang alalahanin ang lahat ng kakaibang detalye na napabayaan ko sa mga nakalipas na buwan. Lahat ng maliliit na senyales na ngayon ay may ibang kahulugan. Pagdating ko sa kotse, tiningnan ako ni Owen ng may pag-aalala. "Ma, ayos ka lang ba?" "Mukha kang maputla," sabi niya habang umuupo ako sa pampasaherong upuan. "Matagal ba silang mag-check out?" "Pila lang anak," sagot ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Alam mo naman kung paano sa mga grocery store tuwing weekend. Pero sa loob ko, napakalakas ng tibok ng puso ko na natatakot akong baka marinig niya ito. Pinaandar ni Owen ang kotse at nagsimula kaming magtungo sa bahay ng pamilya ni Sienna. Habang nasa biyahe, sinubukan kong makipag-usap ng normal, pero ang aking isipan ay nagpoproseso pa rin ng lahat ng aking nakita at narinig sa grocery store. Bawat traffic light, bawat kanto na dinadaanan namin ay naglalapit sa akin sa isang pagtatagpo na ngayon ay tinitingnan ko sa isang ganap na kakaibang paraan. "Kumusta ang trabaho ni Leonard lately?" tanong ko sa aking anak, sinusubukang magtunog na kaswal. Huling kausap ko si Sienna, sabi niya napakahirap ng sitwasyon para sa kanya. Bumuntong hininga si Owen habang nagmamaneho. "Oo ma, sinabi sa akin ni Sienna na kinailangan ng tatay niya na bawasan ang kanyang oras ng trabaho dahil may problema ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya.
Kaya naman medyo mas malaki ang tulong namin sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Ang impormasyong iyon ay hindi tugma sa relax at masaganang kilos na nakita ko kay Leonard ilang minuto lang ang nakalipas. Ang isang lalaking tunay na nag-aalala sa nabawasang oras ng trabaho ay hindi gagastos ng pera sa mga mamahaling tindahan o mag-aabot ng pera sa mga estranghero sa isang paradahan. At ano ang pakiramdam mo tungkol dyan, anak? Tanong ko, habang tinitingnan ang kanyang ekspresyon sa rearview mirror. Alam kong marami kang extra hours na tinatrabaho lately. Well ma, pamilya ko na sila ngayon, sagot ni Owen sa isang tono na may halong pagod at pagsuko. Si Sienna ang asawa ko at kapag nag-asawa ka, nag-aasawa ka rin sa pamilya. Kung kailangan nila ng tulong, tungkulin ko bilang manugang na tulungan sila. Ang kanyang mga salita ay dumurog sa aking puso. Ang aking anak, ang mabait at masipag na lalaking pinalaki ko, ay isinasakripisyo ang kanyang sariling kapakanan para sa mga taong sa aking natuklasan ay sinasamantala ang kanyang kabutihan. Gaano pa katagal magpapatuloy ang sitwasyong ito nang hindi malubhang naaapektuhan ang kanyang sariling katatagan sa pananalapi? Dumating kami sa kapitbahayan kung saan nakatira ang pamilya ni Sienna. Isa itong kaaya-ayang residential area na may maayos na mga bahay at manicured na lawn. Hindi ito ang pinakamarangyang kapitbahayan sa lungsod, pero tiyak na hindi ito isang lugar kung saan maninirahan ang mga taong dumaranas ng matinding paghihirap sa pananalapi. Habang naghahanap si Owen ng mapaparadahan, mas nakita ko ng mabuti ang bahay ng pamilya ni Sienna. Isa itong 2 palapag na gusali na may magandang palamuti sa harapang damuhan at isang harapan na kamakailan lang ay pininturahan. Ang mga bintana ay may mga bagong kurtina at ang pintuan sa harap ay mukhang hindi pa katagalang na-renovate. Ang ganda ng pagkaalaga sa bahay, komento ko, sinusubukang kumuha ng mas maraming impormasyon. Hindi mo ba sinabi sa akin na nahihirapan silang magbayad para sa ilang pag-aayos? Oo, sagot ni Owen habang nagpaparada. Nakuha ni Leonard ng ilang extra work tuwing weekend para magawa ang pinakakagyat na pag-aayos. Marami siyang tinatrabaho para mapanatiling maayos ang bahay. Isa na namang kwento na hindi tugma. Kung talagang nagtatrabaho si Leonard ng extra shifts para mabuhay, paano siya magkakaroon ng oras para mag-grocery sa isang mamahaling tindahan sa oras ng trabaho? At higit sa lahat, paano siya magkakaroon ng pera para gastusin sa mga mamahaling bagay kung lahat ng kinikita niya ay napupunta di umano sa pag-aayos ng bahay? Bumaba kami ng kotse at naglakad patungo sa pintuan. May dala si Owen na ilang bagay habang ako ay may dalang cake at isang halo ng kaba at kuryosidad na lumalaki sa bawat hakbang. Bago pa kami makapag-doorbell, bumukas ang pinto at lumitaw si Sienna na may maningning ng ngiti. Ang una kong impresyon ay lubos na pagkabigla. Ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago mula noong huli ko siyang makita, 1 buwan lang ang nakalipas. Nakasuot siya ng isang damit na tiyak na hindi mura. Mukhang dekalidad ang tela. Perpekto ang hiwa at ang mga matingkad na kulay ay nagbigay sa kanya ng isang elegante at sopistikadong hitsura. Halatang bago ang kanyang mga sapatos na may kintab na tanging mga bagong bili lang ang mayroon at ang kanyang handbag ay perpektong tumutugma sa kanyang damit. Pero ang pinakanagulat sa akin ay ang kanyang buhok at makeup. Mayroon siyang professional na gupit na makukuha mo lang sa mga mamahaling salon na may mga highlight na kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang uri na nangangailangan ng mga dekalidad na produkto at maraming oras para ilagay ng tama. Adeline, anong saya na makita ka? Bulalas ni Sienna, papalapit para yumakap. Habang yakap niya ako, naamoy ko ang kanyang pabango, isang mamahaling amoy na nakilala ko dahil minsan kong nakita ang presyo nito sa isang tindahan. At katumbas ito ng aking 2 linggong budget sa pagkain. Hello, Sienna! Ang nasabi ko lang, sinusubukang itago ang aking sorpresa. Ang ganda mo! Ang ganda ng damit mo! Itong lumang damit, sagot niya na may tawang medyo pilit.
Binili ko ito sa isang clearance sale, ilang buwan na ang nakalipas. Alam mo naman kung paano. Kapag nakakita ka ng magagandang deal, kailangan mong samantalahin. Ang paliwanag na iyon ay eksaktong katulad ng nabanggit ng babae sa grocery store. Palaging may dahilan para sa bawat mamahaling bagay. Hindi ka pani-paniwalang mga deal, mga regalo, mula sa mga kaibigan, mga second-hand na pagbili na mukhang bago. Ilang pambihirang pagkakataon ang maaaring magkaroon ng isang pamilya. Pumasok kami sa bahay at agad kong napansin ang iba pang mga detalye na hindi tugma sa kwento ng kahirapan sa pananalapi. Ang sala ay kamakailan lang na redecorate. Hindi pareho ang mga muebles sa naaalala ko mula sa aking huling pagbisita. May bagong leather sofa na mukhang mahal, isang glass coffee table na kumikinang ng walang kapintasan at ilang mga palamuti na tiyak na hindi mura. Sa dingding ay may malaking flat-screen TV na wala doon dati. Isa itong bagong modelo, isa sa mga nagkakahalaga ng ilang libo. Paano maipapaliwanag ng isang pamilyang nasa krisis sa pananalapi ang pagbili ng isang mamahaling telebisyon? Dad, tingnan mo kung sino ang dumalaw. Tawag ni Sienna papasok ng bahay. Lumabas si Leonard mula sa tila kusina. Pinupunasan ang kanyang mga kamay ng isang tuwalya. Nang makita niya ako, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. May kislap sa kanyang mga mata, na para bang sa isang sandali ay may nakita siyang hindi niya inaasahan pero mabilis niyang binalik ang kanyang karaniwang ngiti. "Adeline, ang saya na makita ka," sabi niya, papalapit para batiin ako. "Sana'y gutom ka dahil naghanda si Sienna ng masarap na pagkain." Siya ang parehong Leonard na nakita ko sa grocery store, 1 oras lang ang nakalipas, pero ngayon ay kumikilos siya na parang hindi siya umalis ng bahay buong araw. Pareho ang kanyang mga damit, pero naglagay siya ng apron sa ibabaw ng kanyang polo na para bang nagluluto siya. "Nagdala ako ng cake para sa merienda," sabi ko, inaabot sa kanya ang kahon. "Sana magustuhan ninyo." "Napakagandang gesto," bulalas ni Sienna. "Pero hindi na kailangan, Adeline. Alam mong laging welcome ka dito nang hindi kailangang magdala ng kahit ano." Habang nagsasalita siya, nakita ko sa likod niya ang kusina. Ang mga counter ay puno ng mga sangkap at kagamitan na nagpapahiwatig ng isang detalyadong paghahanda sa pagluluto. Nakita ko ang mga mamahaling hiwa ng karne, sariwa at kakaibang mga gulay at mga bote ng imported na pampalasa. Ang dami ng pagkaing inihahanda nila ay madaling makakain ng isang pamilya sa loob ng ilang araw. At ang kalidad ng mga sangkap ay kapansin-pansing mas mataas kaysa sa kaya kong bilhin para sa aking sariling mga pagkain. "Kayo ba ang naghanda ng lahat ng ito?" tanong ko, tunay na humanga sa kasaganaan. "Well, gusto naming gumawa ng isang espesyal para sa iyong pagbisita," sagot ni Leonard. Hindi araw-araw na dumadalaw ang ina ni Owen. Bukod pa, nakakuha kami ng ilang sangkap na nakasale kaya nagpasya kaming samantalahin. Ang mga himalang sale na naman, nagsimula akong magtaka kung ang pamilyang ito ay may pambihirang galing sa paghahanap ng mga deal o kung ang mga paliwanag na ito ay paraan lamang para bigyang katwiran ang mga gastos na hindi nila maipaliwanag ng tapat. Tila walang kamalay-malay si Owen sa aking mga obserbasyon. Masaya siyang nakikipag-usap kay Sienna tungkol sa kanyang trabaho at mga plano para sa susunod na linggo. Ang kanyang relax na kilos ay nagpapatunay na talagang naniniwala siya sa bersyon ng katotohanan na ipinakita nila sa kanya. Pero hindi ko na maaaring balewalain ang ebidensya sa harap ng aking mga mata. Bawat detalye ng bahay na iyon, bawat aspeto ng hitsura ni Sienna at Leonard, bawat maginhawang paliwanag, lahat ay tumuturo sa parehong nakakabahalang konklusyon. Ang pamilyang ito ay hindi dumaranas ng mga paghihirap sa pananalapi na sinasabi nila. Sa pananghalian, sinubukan kong makipag-usap ng normal habang maingat na inoobserbahan ang bawat detalye na maaaring kumpirmahin o pabulaanan ang aking mga hinala. Ang mesa ay nakahanda na may mga pinggan na hindi ko naaalalang nakita dati. Mga plato at baso na mukhang dekalidad, hindi ang uri ng kagamitan na gagamitin ng isang taong nag-aalala sa bawat sentimo. Ang pagkaing inihain nila ay sagana
at iba-iba. Mayroong ilang mga pangunahing ulam, detalyadong mga salad, at mga side dish na nangangailangan ng mamahaling mga sangkap. Nagbuhos si Leonard ng alak sa mga kristal na baso, isang alak na nakilala ko dahil nakita ko ang presyo nito sa grocery store, higit sa $50 kada bote. Ang sarap ng alak na ito, komento ko, sinusubukang kumuha ng impormasyon. Espesyal ba itong brand? Ito? Sagot ni Leonard na may mayabang ng ngiti. Isang kaibigan kong nagtatrabaho sa imports ang nakakuha nito para sa akin sa isang espesyal na presyo. Karaniwan, hindi namin kayang bumili ng mga alak na ganito, pero kapag may mga ganitong pagkakataon, kailangan mong samantalahin. Palaging may perpektong paliwanag, palaging may isang mapagbigay na kaibigan o isang hindi kapani-paniwalang deal na nagbibigay katwiran sa bawat luho. Nagsisimula na akong magtaka kung gaano karaming mapagbigay na kaibigan ang maaaring magkaroon ng isang pamilya at kung gaano kadalas ang mga pambihirang deal na iyon. Habang kumakain kami, kaswal na nabanggit ni Sienna ang ilang mga plano nila para sa susunod na buwan. Nagkuwento siya tungkol sa isang family celebration na kanilang inaayos. Isang kaganapan na, ayon sa kanyang paglalarawan, ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa mga dekorasyon, pagkain at libangan. Mukhang magastos, sabi ko nang hindi nag-iisip, bigla na lang lumabas sa aking bibig. Magastos? Tumawa si Sienna. Well, ilang buwan na kaming nag-iipon para dito. Bukod pa, nakakuha si Leonard ng isang extra job na tutulong sa amin na matugunan ang mga gastusin. Agad kong naalala ang nakita ko sa grocery store, ilang oras lang ang nakalipas. Si Leonard na gumagastos ng pera na parang walang problema, bumibili ng mga mamahaling produkto, nagmamaneho ng bagong kotse. Ano ang katotohanan tungkol sa kanyang sitwasyon sa trabaho? Anong klaseng extra job ang nakuha mo, Leonard? Direkta kong tanong. Sa isang sandali, nakita ko ang isang ekspresyon ng pagkailang sa kanyang mukha, na para bang nahuli ko siya sa aking tanong, pero mabilis niyang binalik ang kanyang composure. Weekend consulting, sagot niya ng malabo. Walang masyadong exciting, pero nakakatulong na madagdagan ang kita ng pamilya. Ang kanyang sagot ay napakalahat na maaaring mangahulugan ng kahit ano o wala. Ang isang lalaking tunay na gumagawa ng weekend consulting ay marahil magsasalita ng mas tiyak tungkol sa kanyang trabaho, lalo na kung ang tanong ay nagmula sa ina ng kanyang manugang. Sa pag-uusap, napansin kong palaging nag-vibrate ang telepono ni Sienna. Sa tuwing tinitingnan niya ang screen, ngumingiti siya sa isang paraan na tila makahulugan sa akin. Sa isang punto, nang akala niya'y walang nakatingin sa kanya, sumagot siya sa isang mensahe. Mabilis na nagtatype na may hitsura ng kasiyahan sa kanyang muka. Ayos lang ba ang telepono? Tanong ko na may kunwaring kuryosidad. Mga kaibigan lang na nag-oorganisa ng isang get-together para sa susunod na linggo. Mabilis niyang sagot habang itinatago ang kanyang telepono. Alam mo naman kung paano ang mga babae, laging may pinaplano. Pero may kung ano sa kanyang ekspresyon na hindi nakakumbinsi sa akin. Ang paraan ng kanyang pagngiti habang binabasa ang mga mensahe ay nagpapahiwatig na ang nilalaman ay mas makahulugan kaysa sa simpleng mga planong sosyal. Pagkatapos ng pananghalian, nag-alok si Leonard na ipakita sa akin ang ilan sa mga pagpapabuti na ginawa nila sa bahay. Naglakad kami sa iba't ibang mga silid at sa bawat isa, napansin ko ang mga bago o na-renovate na mga elemento. Ang mga sahig ay kamakailan lang na polish, ang ilang mga pader ay may sariwang pintura, at ilang mga muebles ay pinalitan o inayos muli. Sa master bedroom, may nakita akong isang bagay na particular na nakakuha ng aking pansin. Sa ibabaw ng dresser ay may ilang mga shopping bag mula sa mga mamahaling tindahan, ang ilan ay hindi pa nabubuksan. Ang mga presyo na nasulyapan ko ay nagpapakita ng mga numerong tila napakataas para sa isang pamilyang di umano'y nahihirapan sa pananalapi. Nag-shopping ba si Sienna kamakailan? Tanong ko, maingat na itinuturo ang mga bag. Iyan, sagot ni Leonard na may nerbiyosong tawa. Nakakita siya ng ilang hindi kapani-paniwalang clearance sales nitong linggo. Minsan mas mabuting bumili ng mga bagay kapag naka-sale kahit hindi mo pa kailangan agad.
Ang lohika na iyon ay tila ganap na salungat sa akin. Ang isang pamilyang tunay na nasa kahirapan sa pananalapi ay hindi magkakaroon ng luho na bumili ng mga bagay na hindi nila kailangan agad, gaano man kaganda ang mga deal. Pagbalik namin sa sala, tumunog ang aking telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi ko kilala. Nang buksan ko ito, nakita kong galing ito sa cashier ng grocery store. Nakuha niya ang aking numero sa kung paanong paraan at nagpadala sa akin ng isang larawan. Ang imahe ay nagpapakita ng isang resibo ng grocery mula 2 araw lang ang nakalipas. Ang kabuuan ay mahigit $400 at kasama sa listahan ang mga premium na produkto, imported na karne, sariwang seafood, mamahaling alak, mga espesyal na keso at ilang gourmet items. Ang pangalan sa resibo ay malinaw na Leonard Williams. Kasama ng larawan ay isang mensahe. Mrs. Thorne, pasensya na sa abala pero naisip kong dapat mong makita ito. Ang resibong ito ay mula 2 araw na ang nakalipas. Kailangang malaman ng pamilya mo ang katotohanan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naroon ang ebidensya sa itim at puti, isang $400 na pagbili ng mga mamahaling bagay na ginawa 2 araw bago ang aming pagbisita ng parehong lalaking di umano'y nahihirapan na bayaran ang mga pangunahing gastusin. Mabilis kong itinago ang aking telepono bago may makapansin sa aking ekspresyon ng pagkabigla. Pero ang aking isipan ay nagtatrabaho na, pinag-uugnay ang lahat ng mga tuldok na inoobserbahan ko sa mga nakalipas na oras. Bumalik kami kung nasaan sina Owen at Sienna na masaya pa ring nag-uusap. Tila relax at masaya ang aking anak, tinatamasa ang akala niyang dekalidad na oras kasama ang kanyang mga biyenan. Wala siyang ideya sa pagtatanghal na kanyang pinapanood. "Ayos ka lang ba, ma?" tanong sa akin ni Owen. Marahil ay napansin na nagbago ang aking ekspresyon. Mukha kang medyo maputla. "Medyo pagod lang," pagsisinungaling ko. Hindi na ako sanay sa ganitong mahabang mga lakad. Agad na nag-alok si Sienna na igawa ako ng tsa o kumuha ng kung ano para gumaan ang aking pakiramdam. Ang kanyang kunwaring pag-aalala ay sana'y nakakaantig kung hindi ko pa nasisimulang maunawaan ang tunay na katangian ng kanyang pagkatao. Sa susunod na oras, nagpatuloy akong magmasid at makinig, mental na nangongolekta ng ebidensya ng bawat hindi pagkakatugma, bawat hindi maipaliwanag na luho, bawat maginhawang dahilan. Patuloy na lumalaki ang listahan. Ang mga bagong damit ni Sienna, ang kotse ni Leonard, ang maayos na bahay, ang masaganang pagkain, ang mamahaling alak, ang mga shopping bag, ang resibong natanggap ko. Pero ang pinakamasakit sa akin ay ang pagkaunawa na malamang na matagal nang nangyayari ang sitwasyong ito, marahil ay taon na. Gaano karaming pera ang naipadala ng aking anak sa pamilyang ito? Gaano karaming sakripisyo ang ginawa niya? At gaano karami ang ginawa ko para tulungan ang mga taong hindi naman talaga nangangailangan ng tulong? Nang sa wakas ay nagpaalam kami at umalis sa bahay, buo na ang aking isipan. Hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ang palabas na ito. Karapatan ng aking anak na malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. At mayroon akong responsibilidad na protektahan siya mula sa karagdagang manipulasyon. Sa biyahe pa uwi, nagkomento si Owen kung gaano kaganda ang pagbisita at kung gaano kaayos tingnan ang pamilya ni Sienna. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal sa aking puso. Dahil alam kong malapit ko nang wasakin ang masayang imaheng iyon sa isang mas madilim at mas nakakadismayang katotohanan. "Oo, mukha silang maayos," maingat kong sagot. Pinipili ang aking mga salita. Masyadong maayos para sa isang pamilyang dumaranas ng matinding paghihirap. Ang biyahe pa uwi ay isa sa pinakamahirap sa aking buhay. Bawat milyang nilalakbay namin ay naglalayo sa akin sa bahay kung saan ko natuklasan ang katotohanan, pero naglalapit sa akin sa isang desisyon na magbabago ng lahat para sa aking pamilya. Ang aking isipan ay isang ipo-ipo ng magkasalungat na mga iniisip, mga pagdududa, at isang lumalagong pakiramdam ng galit na pinipigilan kong kontrolin. Kalmado lang na nagmamaneho si Owen, paminsan-minsan ay sumisipol ng isang himig na nagpapakita ng kanyang magandang kalooban.
para sa kanya, nagkaroon kami ng isang masayang hapon kasama ang kanyang mga biyenan, nagsalo sa isang masarap na pagkain at pinatibay ang mga ugnayan ng pamilya. Wala siyang ideya na ang kanyang ina ay nangongolekta ng ebidensya ng tila isang detalyado at matagal ng panloloko. "Ma," sabi niya habang naghihintay kami sa isang traffic light, "natutuwa akong makita na magkasundo kayo ng pamilya ni Sienna. Alam kong may mga alinlangan ka sa aming pagpapakasal noong una, pero sa tingin ko ngayon ay nakikita mo na kung gaano sila kabuting mga tao." Ang kanyang mga salita ay dumurog sa aking puso. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ay minamanipula ng mga taong ginawang sining ang pagsasamantala sa kanyang kabutihan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang tiwala at pera ay malamang na mga profesional na sinungaling? "Owen," maingat kong sinimulan, "napansin mo ba ang anumang hindi pagkakapare-pareho sa mga kwento ni Sienna tungkol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi?" Tiningnan ako ng aking anak ng sandali bago ibalik ang kanyang tingin sa trapiko. "Anong ibig mong sabihin, Ma? Hindi pagkakapare-pareho? Paano?" "Well," nagpatuloy ako, pinipili ng mabuti ang aking mga salita. "Ngayon napansin kong marami silang mga bagong bagay sa bahay. Ang television, ilang mga muebles, mga damit ni Sienna, lahat iyon ay nagkakahalaga ng malaking pera." Bumuntong hininga si Owen at nakita kong tinamaan ng aking komento ang isang sensitibong bahagi. "Ma, naipaliwanag ko na nakakakuha si Leonard ng mga extra job. Bukod pa, napakagaling ni Sienna sa paghahanap ng mga deal at bargain. Hindi lahat ng mukhang bago ay mahal. Pero hindi mo ba iniisip na kakaiba na ang isang pamilyang nangangailangan ng palagiang tulong para sa mga pangunahing gastusin ay kayang magkaroon ng napakaraming luho sa parehong oras?" Iginiit ko, sinusubukang panatilihing neutral at hindi nag-aakusa ang aking tono. "Hindi iyon mga luho, Ma," sagot ni Owen na may bahid ng pagtatanggol sa kanyang boses. "Iyon ay mga pangunahing pangangailangan na natugunan nila dahil sa malaking pagsisikap at sakripisyo. Binili nila ang TV ng second hand. Ang mga muebles ay isang one-time opportunity at ang mga damit ni Sienna ay galing sa mga clearance sale. Bawat dahilan na inulit ng aking anak ay eksaktong kapareho ng narinig ko mula kay Leonard at Sienna sa pananghalian. Tila ba inensayo nila ang mga paliwanag na ito sa perpeksyon, lumilikha ng isang pare-parehong bersyon ng katotohanan na maaaring magbigay kasiyahan sa anumang hindi komportableng tanong. Nagpasya akong subukan ang ibang paraan. "Anak, nakakita ka na ba ng anumang mga resibo o dokumento na nagpapatunay sa mga hindi kapani-paniwalang deal na ito? O sinamahan mo ba si Sienna kapag nakakahanap siya ng mga pambihirang bargain na ito?" Ang tanong ay malinaw na nagdulot sa kanya ng pagkailang. Nakita kong bahagyang humigpit ang kanyang mga kamay sa manibela. "Ma, bakit ang dami mong tanong? Si Sienna ang asawa ko." Kung sinabi niyang nakuha niya ang isang bagay na nakasale, naniniwala ako sa kanya. Ang pag-aasawa ay nakabatay sa tiwala. Kinumpirma ng kanyang sagot ang aking sinimulang hinala. Hindi kailanman nakita ni Owen ang direktang ebidensya ng mga diumano'y deal at extra job na ito. Bulag siyang naniniwala sa lahat ng sinasabi nila dahil nagtitiwala siya sa mga taong mahal niya. "Siyempre anak," malumanay kong sagot. "Ang tiwala ay fundamental sa pag-aasawa, pero mahalaga rin na protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong maaaring samantalahin ang tiwalang iyon." "Pinapahiwatig mo ba na niloloko ako ni Sienna at ng kanyang pamilya?" tanong ni Owen, ngayon ay halatang naiinis. "Ma, iyan ay isang napakaseryosong akusasyon. Hindi ako nag-aakusa ng sinuman," mabilis kong sinabi na pagtantong masyado akong nagmadali. "Nagsasabi lang ako ng ilang mga alalahanin na mayroon ako bilang isang inang nagmamahal sa iyo at gustong makita kang masaya at masagana." Ang natitirang bahagi ng biyahe ay dumaan sa isang tensyonadong katahimikan. Malinaw na pinoproseso ni Owen ang aming usapan, pero nakita ko sa kanyang ekspresyon na ang aking mga salita ay lumikha ng mas maraming pagtutol kaysa sa pagmumuni-muni.
Halata na anumang pagpuna kay Sienna at sa kanyang pamilya ay tatanggapin bilang isang personal na atake. Pagdating namin sa aking apartment, tinulungan ako ni Owen na bumaba ng kotse, pero ang kanyang yakap sa pagpapaalam ay mas malamig kaysa sa karaniwan. "Ma," sabi niya bago umalis, "sana'y bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya ni Sienna. Mabubuting tao sila na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya sa mahihirap na kalagayan." "Isasaalang-alang ko iyon, anak," sagot ko. Alam na i-interpret niya ang aking sagot bilang isang pangako na maging mas maunawain, gayong sa katotohanan ay kabaligtaran. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking maliit na apartment, umupo ako sa aking paboritong armchair na may isang tasa ng tsaa at sinubukang ayusin ang lahat ng mga iniisip na bumabagabag sa aking isipan sa mga nakalipas na oras. Mayroon akong maraming circumstantial evidence, mga testimonya mula sa mga kapitbahay, mga personal na obserbasyon, at kahit isang larawan ng $400 na resibo ng grocery. Pero meron din akong isang anak na ganap na kumbinsido na ang kanyang asawa at ang pamilya nito ay mga biktima ng mahihirap na kalagayan na karapat-dapat sa kanyang tulong at habag. Anumang direktang pagtatangkang harapin ang paniniwalang ito ay nagresulta sa pagtutol at pagtatanggol. Inilabas ko ang aking telepono at tiningnan muli ang larawan ng resibo na ipinadala sa akin ng cashier ng grocery store. Ang mga numero ay hindi maikakaila. Higit sa $400 sa mga mamahaling bagay na binili 2 araw bago ang aming pagbisita. Ang halagang iyon ay kumakatawan sa higit sa ginagastos ko sa pagkain sa isang buong buwan. Habang tinitingnan ko ang ebidensyang iyon, naalala ko ang lahat ng pagkakataong umuwi si Owen na stressed matapos magtrabaho ng extra hours para padalhan ng pera ang pamilya ni Sienna. Naalala ko ang mga pagkakataong ako mismo ay nag-ambag ng aking kaunting ipon, naaawa sa kanilang di umano'y desperadong sitwasyon. Ang galit na pinipigilan ko buong araw ay sa wakas ay nagsimulang lumabas ng may lakas. Hindi lang ang pera ang nag-abala sa akin, bagaman malaki iyon. Ito ay ang emosyonal na manipulasyon, ang sistematikong pagsasamantala sa mabubuting damdamin ng aking anak, at ang kinakalkulang paraan kung paano nila binuo ang isang web ng kasinungalingan para suportahan ang kanilang pamumuhay sa gastos ng aming pamilya. Masakit din sa akin na mapagtanto na malamang na pinagtatawanan nila kami sa aming likuran. Sa tuwing nagpapadala kami ng pera, sa tuwing nag-aalala kami sa kanilang kapakanan, sa tuwing nagsasakripisyo kami para tulungan sila, marahil ay tinitingnan nila ito bilang ebidensya ng aming pagiging inosente at madaling manipulahin. Pero ang pinakamasakit sa akin ay ang tanong kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Nasa akin ang ebidensya. Nasa akin ang mga obserbasyon. Nasa akin ang mga dokumentadong hindi pagkakatugma. Pero meron din akong isang anak na tatangging maniwala sa anumang negatibo tungkol sa kanyang asawa nang walang ganap na hindi maikakailang patunay. Kung kikilos ako ng masyadong mabilis o masyadong mapanlaban, nanganganib akong mailayo si Owen at mas itulak siya kay Sienna. Pero kung hindi ako kikilos agad, magpapatuloy ang manipulasyon, posibleng lumala pa sa paglipas ng panahon at patuloy na sasamantalahin ang aking anak sa pananalapi at emosyonal. Nagpasya akong kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Ebidensya na napakalinaw at hindi maikakaila na kahit si Owen ay hindi maaaring itanggi o bigyan ng dahilan. Hindi ako maaaring umasa lamang sa mga obserbasyon at hinala. Kailangan ko ng konkretong patunay na magbubunyag sa tunay na katangian ng mga taong nanloko sa aking pamilya. Noong gabing iyon, bago ako makatulog, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng mga sumunod na pangyayari. Hindi ko direktang haharapin si Owen hanggang sa magkaroon ako ng ganap na matibay na ebidensya. Sa halip, sisimulan ko ang aking sariling maingat na imbestigasyon, nangongolekta ng patunay na imposible nang itanggi o ipaliwanag gamit ang mga maginhawang kwento tungkol sa mga himalang deal at misteryosong extra job.
Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahirap na naranasan ko sa maraming taon. Bawat pakikipag-ugnayan kay Owen ay naging isang ehersisyo sa pagpipigil sa sarili, sinusubukang panatilihin ang normalidad habang ang aking isipan ay patuloy na nagtatrabaho kung paano haharapin ang sitwasyong natuklasan ko. Ang ebidensya na nakolekta ko ay pabigat sa aking konsensya na parang isang pasanin na hindi ko maibahagi. Sa linggong iyon, nakatanggap ako ng 3 pang mensahe mula sa cashier ng grocery store. Bawat isa ay naglalaman ng karagdagang impormasyon na nagpapatunay at nagpapalawak sa aking mga unang hinala. Ipinadala niya sa akin ang mga larawan ng iba pang mga resibo para sa mga pagbili na ginawa ni na Leonard at Sienna sa mga nakalipas na linggo. Lahat ay nagpapakita ng labis na paggasta sa mga hindi kailangan at mamahaling produkto. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang resibo na mahigit $600 na kinabibilangan ng 2 bote ng French champagne na nagkakahalaga ng higit sa $100, bawat isa imported na seafood at ilang gourmet na keso. Ang petsa sa resibo ay parehong araw na tumawag si Sienna kay Owen para humingi ng agarang tulong para bayaran ang upa. Nakatanggap din ako ng impormasyon mula kay Hermione, isa sa mga babaeng narinig kong nag-uusap sa grocery store. Nakuha niya ang aking numero ng telepono sa pamamagitan ng isang mutual friend at kinontak ako dahil nagpasya siyang kailangan kong malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa sitwasyon. Sinabi sa akin ni Hermione na ang pamilya ni Sienna ay regular na nag-oorganisa ng mga party sa kanilang bahay, mga kaganapan na may professional na catering at mamahaling dekorasyon. Inilarawan niya ang isang birthday party para kay Leonard na nagkakahalaga ayon sa mga komento ng mga bisita ng ilang libo sa pagkain, inumin at libangan. Adeline, sabi niya sa akin sa isang tawag sa telepono, ang anak kong babae ay nakatira sa parehong block at sinasabi niya sa akin na palaging may mga delivery truck na may dalang mamahaling mga pagbili, mga damit, mga appliance, mga muebles ang dumarating. Hindi ito normal para sa isang pamilyang di umano'y nasa krisis sa pananalapi. Bawat bagong impormasyon ay nagpapahirap na panatilihin ang aking katahimikan. Pero alam kong kailangan ko ng tamang sandali at mga pangyayari para ipakita ang lahat ng ito kay Owen sa isang paraan na hindi madaling isantabi o bigyan ng dahilan. Ang sandali ay dumating noong isang Miyerkules ng gabi nang dumalaw si Owen sa akin pagkatapos ng trabaho. Mukha siyang lalo ng pagod at stressed. Nang tanungin ko siya kung ano ang problema, sinabi niya sa akin na humingi si Sienna ng karagdagang pera para sa isang medical emergency para kay Leonard. Kailangan niya ng isang maliit na operasyon. Paliwanag ni Owen, hinahaplos ang kanyang mga sentido na may malinaw na senyales ng tensyon. Hindi sakop ng insurance ang lahat at kailangan nila ng $200 bago mag-Biyernes. Doble shift ako buong linggo para makuha ang pera. Iyon na ang huling patak. $200 para sa isang di umano'y medical emergency na hinihiling ng parehong pamilya na gumastos ng $600 sa champagne at seafood ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ko nahahayaang magsakripisyo pa ang aking anak para sa mga detalyadong kasinungalingan na ito. Owen, sabi ko, hinawakan ang kanyang mga kamay. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay, pero bago ko gawin iyon, gusto kong malaman mo na ginagawa ko ito dahil mahal kita at dahil hindi ko matiis na makita kang nasasaktan. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang unang larawan ng $400 na resibo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang petsa at ang kabuuan. Pero bago pa siya makapagsalita, ipinakita ko sa kanya ang iba pang mga larawan na natanggap ko sa linggong iyon. "Ma, saan mo nakuha ito?" tanong ni Owen, tinitingnan ang mga imahe na may ekspresyon ng pagkalito at pagtanggi. "At paano mo nalaman na totoo ang mga resibong ito?" Ipinaliwanag ko ang aking pagkikita sa cashier ng grocery store, ang mga usapan na narinig ko mula sa mga kapitbahay, at lahat ng mga obserbasyon na ginawa ko sa aming pagbisita. Dahan-dahan at maingat akong nagsalita, ipinapakita ang bawat piraso ng ebidensya ng lohikal at kronolohikal.
Pero dapat may paliwanag, iginiit ni Owen. Bagaman ang kanyang boses ay hindi na kasing kumbinsido tulad ng dati. Baka maganda ang naging buwan ni Leonard sa trabaho o baka nakatanggap sila ng pera mula sa ibang pinagmulan. Anak, malumanay kong sagot. Ang mga mamahaling pagbili na ito ay ginawa sa parehong mga araw na tumawag sa iyo si Sienna para humingi ng tulong sa mga pangunahing gastusin. Hindi ba't masyadong malaking pagkakataon iyon? Nakita kong nagsisimula ng tumagos sa kanyang isipan ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa pagitan ng mga larawan sa aking telepono at sa aking mukha, naghahanap ng paraan para pagtugmain ang kanyang nakikita sa kanyang pinaniniwalaan ng matagal. Bukod pa, nagpatuloy ako, ipinapakita sa kanya ang impormasyon na nakuha ko tungkol sa mga mamahaling party. Nakita ng mga kapitbahay kung paano talaga namumuhay ang pamilyang ito. Hindi ito ang kwento ng desperadong kahirapan na sinasabi nila sa iyo. Tumayo si Owen mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa aking maliit na sala. Nakita kong nagtatrabaho ang kanyang isipan, inaalala ang mga nakaraang usapan, mga sirang pangako at mga maliliit na hindi pagkakatugma na malamang na binaliwala o binigyan niya ng dahilan dati. Pero bakit nila gagawin ito? Sa wakas ay tanong niya sa isang boses na tila ganap na talunan. Bakit magsisinungaling sa akin si Sienna tungkol sa isang bagay na napakahalaga? Dahil gumana ito, tapat kong sagot. Dahil regular kang nagpapadala sa kanila ng pera nang hindi nagtatanong, nagtitiwala sa kanilang salita. Para sa kanila, isa kang maaasahang mapagkukunan ng karagdagang kita na magagamit nila para mapanatili ang isang pamumuhay na hindi nila kayang tustusan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng aking anak. Ang makita ang kanyang sakit ay dumurog sa aking puso. Pero alam kong kailangan ito para palayain siya mula sa mapanirang manipulasyong ito. Gaano karaming pera na ang naibigay ko sa kanila sa kabuuan? Tanong niya. Bagaman tila natatakot siya sa sagot. Narating na namin ang sandali ng ganap na katotohanan. Ayon sa mga sinabi mo sa akin sa mga nakalipas na buwan, malamang na higit sa $5,000 at hindi pa kasama doon ang tulong na ibinigay ko sa kanila mismo. Ang bilang ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok. $5,000 ay kumakatawan sa mga buwan ng extra work, personal na sakripisyo, at mga nawalang pagkakataon para sa kanyang sariling hinaharap. Lahat ay ibinigay sa mga taong sistematikong nanloko sa kanya. Kailangan kong kausapin si Sienna. Sabi niya sa wakas na may determinasyon na hindi ko narinig sa kanyang boses sa mahabang panahon. Kailangan kong harapin siya sa impormasyong ito at pakinggan ang kanyang paliwanag. Sigurado ka bang handa ka na sa usapang iyon? Tanong ko sa kanya. Kapag inilagay mo na ang impormasyong ito sa mesa, wala nang balikan. Magbabago ang inyong relasyon magpakailanman, anuman ang kanyang maging sagot. Tahimik si Owen sa loob ng ilang minuto, paulit-ulit na tinitingnan ang mga larawan sa aking telepono. Nakita kong pinoproseso niya hindi lang ang ebidensya sa pananalapi, kundi pati na rin ang emosyonal na implikasyon ng pagiging naloko ng taong mahal niya. Ma, sabi niya sa wakas, salamat sa pagpapakita mo sa akin nito. Alam kong mahirap para sa iyo na magdesisyon kung sasabihin mo sa akin o hindi, pero tama ka. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Mahigpit ko siyang niyakap, nararamdaman ang parehong ginhawa at pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas na. Pero ngayon ay darating ang pinakamahirap na bahagi. Ang harapin ang mga kahihinatnan ng mga taon ng kasinungalingan at manipulasyon. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ko. Uuwi ako ngayong gabi at magkakaroon kami ng napakaseryosong usapan ng asawa ko. Sagot ni Owen na may katatagan na hindi niya ipinakita sa loob ng maraming buwan. At depende sa kung ano ang sasabihin niya, gagawa ako ng ilang mahahalagang desisyon tungkol sa aming hinaharap. Umalis si Owen sa aking apartment noong gabing iyon na may determinasyon na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming buwan. Gising ako hanggang hating gabi, hindi makatulog, iniisip kung paano magaganap ang komprontasyon sa pagitan ng aking anak at ng kanyang asawa. Alam kong ang susunod na ilang oras ay magiging krusyal para sa hinaharap ng aming pamilya. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono.
Si Owen iyon, at ang kanyang boses ay ganap na kakaiba nang sumagot ako. May halo itong sakit, galit at isang bagay na parang ginhawa. "Ma," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Tama ka sa lahat ng bagay, ganap. Anong nangyari, anak?" Tanong ko, bagaman sa kanyang tono, naiisip ko na hindi naging maganda para kay Sienna ang komprontasyon. Pagdating ko sa bahay, nagpasya akong suriin ang ilang mga bagay bago ko siya kausapin. Pumunta ako sa aming silid at tiningnan ang kanyang mga gamit, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa dahil lubos akong nagtiwala sa kanya. Ang natagpuan ko ay nagpatulala sa akin. Ikinuwento sa akin ni Owen na nakahanap siya ng ilang mga shopping bag na nakatago sa aparador, lahat mula sa mga mamahaling tindahan na may mga resibo na nagpapakita ng daan-daang dolyar na gastos sa mga damit at accessories. Nakahanap din siya ng mga alahas na hindi niya kailanman nakitang suot ni Sienna na may mga orihinal na presyo pa. Pero hindi iyon ang pinakamasama, Ma. Sa kanyang pitaka, nakahanap ako ng isang notebook kung saan isinulat niya ang lahat ng perang hiniling niya sa akin sa loob ng 2 taon. Bawat kasinungalingan, bawat emergency, bawat inimbentong kwento ay nakadokumento doon na para bang isang trabaho. Nanlumo ang puso ko nang marinig ito. Ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala ko. Hindi lang sila nagsisinungaling tungkol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi, kundi nag-iingat pa sila ng isang detalyadong talaan ng kanilang panloloko na para bang isang lehitimong negosyo. At ano pa ang nasa notebook na yon? Tanong ko, bagaman natatakot ako sa sagot. Mga plano para humingi pa ng pera, mapait na sagot ni Owen. Nakasulat doon na ang susunod na kwento ay isang dental emergency para sa kanyang ina na nagkakahalaga ng 1,800 dolyar. Mayroon din siyang mga tala kung paano ako gagawing makonsensya kung magdududa ako o magtatanong ng masyadong maraming tanong. Nasuklam ako sa tindi ng pagkalkula nila sa lahat. Hindi ito mga pagkakamali o hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang sistematikong manipulasyon na partikular na idinisenyo para samantalahin ang mabubuting damdamin ng aking anak. At kailan mo siya hinarap sa lahat ng ito? Tanong ko. Noong una, sinubukan niyang itanggi ang lahat. Patuloy ni Owen. Sinabi niya na ang mga pinamili ay mga regalo mula sa mga kaibigan, na ang notebook ay para lang sa pagsubaybay sa mga gastusin sa bahay, na mali ang interpretation ko sa lahat. Pero nang ipakita ko sa kanya ang mga larawan na mayroon ka ng mga resibo sa grocery store, ganap na nagbago ang kanyang diskarte. Paano ito nagbago? Nagalit siya. Sinigawan niya ako na wala akong karapatang pakialaman ang kanyang mga gamit, na hindi talaga ako tinanggap ng aking pamilya at nakasalanan mo ang lahat dahil sa paglalagay ng mga ideya sa aking isipan. Sinabi niya, palagi kang isang pakialamerang biyenan na gustong sirain ang aming pagsasama. Masakit ang mga akusasyong iyon, pero hindi ako nagulat. Karaniwan sa mga professional na manipulator na subukang baliktarin ang sitwasyon at maging biktima kapag nahaharap sa ebidensya ng kanilang mga kasinungalingan. Pero ang pinakamatindi sa lahat, Owen, patuloy niya, ay nang sa wakas ay inamin niya ang katotohanan. Sinabi niya sa akin na hindi kailanman nagkaroon ng krisis sa pananalapi ang kanyang pamilya, na si Leonard ay may matatag na trabaho, na maganda ang sahod, at lahat ay isang diskarte para samantalahin ang aking kabutihan. Ginamit niya ang salitang iyon, samantalahin. Eksakto ang salitang iyon, Ma. Sinabi niya na madali akong makumbinsi at na ang aking pamilya ay may pera na kaya naming ibahagi, na para bang responsibilidad naming suportahan ang kanilang marangyang pamumuhay. Nagpatuloy ang usapan sa loob ng mahigit 1 oras. Ikinuwento sa akin ni Owen ang bawat detalye ng komprontasyon, bawat kasinungalingan na nabunyag, bawat manipulasyon na sa wakas ay nalantad. Ang larawang lumitaw ay isang pamilyang ginawang paraan ng pamumuhay ang panloloko. Tinawagan ko rin si Leonard sa gitna ng pag-aaway, sabi sa akin ni Owen. Gusto kong marinig ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Noong una, sinubukan niyang manindigan sa orihinal na kwento. Pero nang sinabi kong alam ko na ang katotohanan, inamin din niya ang lahat. At ano ang sinabi ni Leonard?
Sinabi niya na nagpasya sila mula sa simula na ako ay isang magandang partido para kay Sienna dahil mayroon akong matatag na trabaho at isang pamilyang makakatulong sa kanila sa pananalapi. Sinabi niya sa akin na hindi ito personal, na negosyo lang, na para bang ginagawang okay ang lahat. Ang lamig ng pag-aming iyon ay nagpatulala sa akin. Hindi lang nila niloko ang aking anak, kundi tiningnan nila siya mula sa simula bilang isang mapagkukunan ng kita, hindi bilang isang tao na may sariling damdamin at pangangailangan. At ano ang sinabi ni Sienna nang aminin ng kanyang ama ang lahat? Tanong ko. Iyon ang pinakanakakabulgar na bahagi ng buong gabi, sagot ni Owen na may mapait na tawa. Nagalit siya sa kanya dahil sinira niya ang plano. Hindi siya galit dahil sinira ng mga kasinungalingan ang aming pagsasama, kundi dahil umamin ang kanyang ama at sinira ang kanyang kakayahang patuloy akong lokohin. Sa sumunod na oras, ikinuwento sa akin ni Owen kung paano niya natuklasan ang higit pang mga detalye tungkol sa lawak ng mga kasinungalingan. Ang mga di-umano'y medical emergency ay hindi kailanman nangyari. Ang mga problema sa trabaho ni Leonard ay ganap na gawa-gawa, pati na ang mga hindi kapani-paniwalang deal na nagpapaliwanag sa lahat ng kanilang mga luho ay may mas simpleng paliwanag. Binibili lang nila kung ano ang gusto nila gamit ang perang regular na ipinapadala ng aking anak. Ang pinakamasakit sa akin, Ma, sabi niya sa akin sa pagtatapos ng aming usapan. Hindi lang ang perang nawala sa akin, ito ay ang pagkaunawa na sa loob ng 2 taon ng pagsasama, hindi ko talaga nakilala ang babaeng pinakasalan ko. Lahat ay isang palabas na idinisenyo para panatilihin akong nagbibigay ng pera sa kanila. At ano ang gagawin mo ngayon, anak? Tanong ko sa kanya, bagaman sa kanyang tono, hinala ko na kung ano ang magiging sagot niya. Sinabi ko na kay Sienna na tapos na ang aming pagsasama ngayong gabi. Walang paraan para muling buuin ang tiwala matapos ang isang sistematiko at kinakalkulang pagtataksil. Bukas, sisimulan ko na ang mga papeles para sa diborsyo. Bagaman alam kong ito ang tamang desisyon, nanakit ang puso ko para sa aking anak. Walang sino man ang nararapat na matuklasan na ang taong mahal nila ay ganito kadetalyado ang panloloko sa kanila sa mahabang panahon. Nilinaw ko rin na hindi na sila makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa ating pamilya, patuloy ni Owen. At sinabi ko sa kanya na kung susubukan nilang kontakin ka para humingi ng tulong, sabihin mo sa kanila kung ano ang tingin ko sa kanilang mga pamamaraan. Siyempre anak, tiniyak ko sa kanya. Hindi na muling makakatanggap ng tulong mula sa atin ang pamilyang iyon. Ma, sabi ni Owen bago ibaba ang telepono. Salamat sa pagkakaroon mo ng lakas ng loob na ipakita sa akin ang katotohanan. Alam kong mahirap para sa iyo na magdesisyon kung sasabihin mo sa akin o hindi, lalo na't alam mong malamang nasisirain nito ang aking pagsasama, pero iniligtas mo ako sa maraming taon pa ng pagiging ginagamit at minamanipula. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa dilim ng aking apartment, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas na, pero may napakataas na halaga ito para sa aking anak. Natapos na ang kanyang pagsasama, nasira ang kanyang tiwala at kailangan niyang muling buuin ang kanyang buhay mula sa simula. Pero alam ko rin na sa katagalan, pinalaya siya ng katotohanan mula sa isang sitwasyon na lalo lang sanang lumala sa paglipas ng panahon. Hindi kailanman titigil si Sienna at ang kanyang pamilya sa paghingi ng pera. Hindi nila kailanman kusang loob na aaminin ang kanilang mga kasinungalingan at malamang na palalalain pa nila ang kanilang mga manipulasyon hanggang sa ganap nilang maubos ang mga yaman ng aking anak. Ang mga buwan na sumunod sa nakakabulgar na gabing iyon ay isang proseso ng paghilom at muling pagbangon para sa aming buong pamilya. Pansamantalang lumipat si Owen sa isang maliit na apartment malapit sa kanyang trabaho habang pinoproseso niya ang diborsyo at inaayos muli ang kanyang buhay. Sinamahan ko siya sa bawat hakbang, inaalok ang emosyonal na suportang kailangan niya para malampasan ang pagtataksil na naranasan niya. Ang proseso ng diborsyo ay nagbunyag pa ng mas maraming detalye tungkol sa laki ng panloloko. Natuklasan ng mga abogado ni Owen na nagtatago si Sienna ng malalaking ari-arian sa buong pagsasama nila.
Mayroon siyang lihim na bank account kung saan niya idineposito ang ilan sa perang natanggap niya mula sa aking anak at bumibili ng mga mahahalagang bagay na pagkatapos ay itinatago niya para mapanatili ang hitsura ng pangangailangan sa pananalapi. Ma, sabi sa akin ni Owen sa isa sa aming lingguhang pagkain, kinuwenta ng abogado na sa loob ng aming 2 taon ng pagsasama, nagpadala ako sa kanila ng higit sa $15,000. $15,000 na sana'y ginamit ko para bumili ng bahay, para mag-invest sa aking kinabukasan, o para tulungan ka kapag kailangan mo. Ang bilang ay malalim na tumama sa akin. Ito ay kumakatawan sa mga taon ng tapat na pagtatrabaho ng aking anak, isinakripisyo para sa mga taong tiningnan lamang siya bilang isang mapagkukunan ng madaling kita. Pero ang pinaka nagpamalaki sa akin ay ang makita kung paano nag-mature si Owen sa masakit na karanasang ito. Sa proseso ng legal, sinubukan ni Sienna at ng kanyang pamilya na kontakin ako sa ilang pagkakataon. Tumawag sa akin si Leonard na sinusubukang kumbinsihin akong mamagitan kay Owen, nangangakong ibabalik nila ang lahat ng pera at hindi na muling hihingi ng tulong. Ang kanyang mga pakiusap ay tila desperado, pero natutunan ko ng kilalanin ang kanilang mga manipulasyon. Leonard, sabi ko sa kanya sa huling tawag na tinanggap ko, mayroon kayong 2 taon para maging tapat sa aking anak. Pinili ninyo ang kasinungalingan, manipulasyon at panloloko. Ngayon ay kailangan ninyong harapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyong iyon. Sinubukan din ni Sienna ang isang huling pagtatangka ng manipulasyon sa pamamagitan ng pagpapakita sa aking apartment isang hapon nang hindi nag-aanunsyo. Nakasuot siya ng simpleng damit at walang makeup, sinusubukang magpakita ng isang imahe ng kahinaan at pagsisisi. Pero alam ko na ang kanyang mga pamamaraan. Adeline, sabi niya na may mga luhang tila inensayo. Alam kong nagkamali kami, pero mahal ko talaga si Owen. Nawalan lang ng kontrol ang lahat, pero hindi namin gustong saktan siya. Sienna, sagot ko na may katahimikan na ikinagulat ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kasama ang sistematikong kasinungalingan at kinakalkulang manipulasyon. Ang ginawa ninyo ay hindi pag-ibig. Ito ay pagsasamantala na nagbabalat kayong pag-ibig. Nagpatuloy siyang sumubok ng iba't ibang paraan. Una, ang nagsisising biktima, pagkatapos ay ang desperadong asawa. Pagkatapos nito, ang manugang na gusto lang ayusin ang relasyon ng pamilya. Pero bawat diskarte na sinubukan niya ay nagpapatunay lamang sa kung ano ang alam ko na tungkol sa kanyang tunay na katangian. Ang perang kinuha mo sa aking anak ay hindi lang pera, paliwanag ko sa kanya. Ito ay kumakatawan sa kanyang tiwala, sa kanyang kinabukasan, at sa kanyang kakayahang maniwala sa mga taong mahal niya. Hindi iyon maibabalik ng mga paumanhin o pangako. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 1 oras ng mga bigong pagtatangka sa manipulasyon, ipinakita ni Sienna ang kanyang tunay na kulay. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago at sinabi niya sa akin ng malamig, "Noon pa man, alam ko nang ikaw ang problema sa pagsasamang ito. Masaya sana si Owen kung hindi ka nakialam." Marahil, mahinahon kong sagot. Pero masaya siya habang niloloko at sinasamantala. Mas gusto kong pansamantala siyang hindi masaya, pero malaya, kaysa masaya, pero ginagamit. Pagkatapos ng komprontasyong iyon, hindi ko na narinig mula kay Sienna o sa kanyang pamilya. Ayon kay Hermione, lumipat sila ng kapitbahayan ilang linggo pagkatapos, marahil para iwasan ang kahihiyan na malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa kanilang mga pamamaraan. Ang proseso ng paggaling ni Owen ay unti-unti pero tuloy-tuloy. Noong una, galit siya sa sarili dahil sa pagiging masyadong mapagtiwala. Pero sa paglipas ng panahon at perspektiba, nagsimula siyang maunawaan na ang kanyang kabutihan at tiwala ay hindi mga kahinaan, kundi mga mahahalagang katangian na sinamantala ng mga walang konsensyang tao. "Ma," sabi niya sa akin sa isang hapunan, malapit sa kanyang bagong apartment, "iniisip ko ang lahat ng nangyari at napagtanto kong may natutunan akong mahalaga. Ang pagiging mapagbigay ay dapat samahan ng karunungan at ang tiwala ay dapat makuha at mapanatili, hindi basta-basta ibinibigay."
Sa perang hindi na niya kailangang ipadala sa pamilya ni Sienna, nakapagsimula si Owen na muling buuin ang kanyang pananalapi. Nagbukas siya ng isang savings account, nagsimulang mag-invest sa kanyang professional na hinaharap. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natatamasa niya ang maliliit na luho nang hindi nakokonsensya. Tinulungan din niya akong mapabuti ang aking sariling sitwasyon. Ipinilit niyang bigyan ako ng pera para bumili ng ilang mga bagong appliance na kailangan ko at nagsimulang bisitahin ako ng mas madalas, nagdadala ng dekalidad na pagkain na maaari naming pagsaluhan ng hindi nag-aalala sa gastos. Nakakatawa, pagmumuni-muni niya isang araw habang nagsasalo kami sa isang pagkaing binili niya. Sa buong panahong ito, nag-aalala ako sa pagtulong sa isang pamilyang hindi naman nangangailangan ng tulong, habang ikaw na talagang mas nangangailangan ng suporta ay hindi kailanman humingi ng kahit ano. Ang obserbasyong iyon ay lubos na nakaantig sa akin. Sa mga taon ng manipulasyon ni Sienna, pinanood ko ang aking anak na magpakapagod, sinusubukang matugunan ang patuloy na mga kahilingan ng pera. Habang nanatili akong tahimik tungkol sa aking sariling mga pangangailangan para hindi na makadagdag pa sa kanyang mga problema. 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo, natagpuan ni Owen ang isang bagong balanse sa kanyang buhay. Natutunan niyang maging mas maingat nang hindi nagiging mapangutya, mas matalino nang hindi nawawala ang kanyang kakayahang magtiwala sa mga taong tunay na karapat-dapat sa kanyang tiwala. "Ma," sabi niya sa akin sa isa sa aming mga linggong paglalakad sa parke, "gusto kong magpasalamat muli sa iyo sa pagkakaroon mo ng lakas ng loob na ipakita sa akin ang katotohanan. Alam kong mahirap para sa iyo na magdesisyon kung makikialam ka o hindi." "Anak," sagot ko, "ang isang ina ay dapat palaging protektahan ang kanyang mga anak kahit masakit. Ang aking trabaho ay hindi lang ang mahalin ka, kundi tiyakin din na ang mga taong sinasabi mong mahal mo ay tunay na karapat-dapat sa iyo." Ang cashier ng grocery store, isang lalaking nagngangalang Eli, ay naging isang hindi inaasahang ngunit malugod na presensya sa aming buhay. Isang araw, dumalaw siya sa akin para alamin kung ano ang naging resulta. At nagtapos kaming nag-usap ng ilang oras tungkol sa kahalagahan ng pagsasalita kapag nakakakita tayo ng mga kawalang katarungan, kahit hindi ito komportable. "Alam mo, Mrs. Thorne," sabi sa akin ni Eli bago siya umalis, "ang aking ina ay dumaan sa isang katulad na sitwasyon maraming taon na ang nakalipas, at walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang katotohanan. Nang sa wakas ay natuklasan ang lahat na wala na ang lahat ng kanyang ipon sa buong buhay. Kaya ako nagpasya na kausapin ka. Ang ilang mga katotohanan ay masakit, pero mas masakit ang katahimikan. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang lahat ng nangyari, nararamdaman ko ang isang halo ng sakit para sa dinanas ng aking anak, pero isang malalim na pagmamalaki sa lakas na ipinakita niya sa pagharap sa katotohanan at paggawa ng mga tamang desisyon. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay minsan nangangailangan ng lakas ng loob na sabihin ang mahihirap na katotohanan, na harapin ang mga hindi komportableng sitwasyon at naprotektahan ang mga taong mahal natin kahit na nangangahulugan itong sirain ang mga ilusyon na mas gusto nilang panatilihin. Noong araw na narinig ko ang mga kakaibang salita sa grocery store at nagpasya akong magmasid sa halip na baliwalain, binago ko ang takbo ng aming buhay magpakailanman. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ko, pero isa rin sa mga pinakatama. Ngayon, si Owen ay isang mas matalino, mas malakas na lalaki na mas may kamalayan sa kanyang sariling halaga. Hindi na siya biktima ng mga profesional na manipulator, kundi isang taong natutong magtakda ng malusog na mga hangganan at pahalagahan ang kanyang sariling kabutihan ng sapat para hindi hayaang samantalahin ito. At ako, si Adeline Thorne, sa edad na 69, natutunan kong hindi pa huli para maging matapang, para manindigan sa kung ano ang tama, at para protektahan ang mga mahal natin. Dahil sa huli, ang pinakamakapangyarihang hustisya
ay hindi ang sumisigaw, kundi ang kumikilos ng may karunungan at nagpoprotekta sa mga pinakamamahal natin. 2 taon na ang nakalipas mula nung hapong iyon sa grocery store na nagbago ng aming buhay magpakailanman. Habang sinusulat ko ang mga linyang ito, nakaupo sa aking paboritong armchair na may isang tasa ng tsaa na lumalamig na, hindi ko maiwasang pag-isipan ang lahat ng aming napagdaanan. Nag-asawa muli si Owen 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang bagong asawa, si Regina, ay isang masipag at tapat na babae na nakilala niya sa kanyang opisina. Ang pinakagusto ko sa kanya ay hindi lang ang kanyang pagiging transparent sa lahat ng kanyang ginagawa, kundi ang paraan ng kanyang pagrespeto sa relasyon namin ng aking anak. Hindi niya kailanman sinubukang makialam sa amin o nagpakita ng kahit katiting na interes sa pananalapi ng aming pamilya. Sa unang pagkakataong dumalaw si Regina sa aking bahay para sa hapunan, nagdala siya ng mga sangkap para magluto kami ng magkasama. "Adeline," sabi niya sa akin habang inihahanda namin ang mga gulay, "gusto kong malaman mo na hindi ako kailanman hihingi sa iyo o kay Owen ng pera. Naniniwala ako sa pagtatrabaho para sa aking mga pangangailangan at pagiging tapat sa kung ano ang kaya ko." Ang kanyang mga salita ay nagpaiyak sa akin, hindi lang dahil sa kanyang katapatan, kundi dahil napagtanto ko kung gaano ako na-trauma sa karanasan kay Sienna. Sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng diborsyo, sa tuwing may nakikilala kaming bago, sinusuri ko ang kanilang mga motibo at naghahanap ng mga senyales ng manipulasyon. Ang proseso ng paghilom ay hindi naging madali para sa aming dalawa. Dumaan si Owen sa mga panahon ng depresyon, kung saan kinu-question niya ang kanyang paghuhusga sa mga relasyon. May mga gabing tumatawag siya sa akin para tanungin kung makakapagtiwala pa ba siya ng lubusan sa sinuman. "Ma," sasabihin niya sa akin sa mga tawag na iyon, "paano ko malalaman na hindi na ako muling maloloko? Paano ko makikilala ang pagkakaiba ng isang taong tunay na nagmamahal sa akin at ng isang taong nakikita lang ang pagkakataon?" Ang mga usapang iyon ay dumurog sa aking puso dahil nakita ko kung paano sinira ng pagtataksil ni Sienna hindi lang ang kanyang pananalapi, kundi ang kanyang fundamental na kakayahang magtiwala sa mga tao. Pero ipinagmamalaki ko rin na makita kung paano niya dahan-dahang binubuo muli ang kanyang tiwala sa isang mas mature at mas matalinong paraan. Sa unang taon pagkatapos ng diborsyo, binuo ni Owen ang tinatawag niyang verification system. Bago tumulong sa sinuman sa pananalapi, hihilingin niyang makita ang dokumentasyon, makipag-usap sa maraming mapagkukunan, at maglaan ng oras para suriin ang pagkakapare-pareho ng mga kwento na sinasabi nila sa kanya. Noong una, naisip kong baka naging masyado siyang mapaghinala. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto kong natutunan lang niyang balansehin ang kanyang mapagbigay na katangian sa isang praktikal na karunungan na wala siya dati. Hindi na siya nagbibigay ng pera dahil sa emosyonal na impulse, kundi matapos ang isang maingat at rasyonal na pagsusuri. Ang bagong paraan na ito ay nagsilbi sa kanya ng mabuti nang hilingin sa kanya ng isang katrabaho ng tulong para sa isang di-umano'y emergency sa pamilya. Sa halip na magpadala agad ng pera, hiniling ni Owen na makita ang mga medikal na dokumento at direkta siyang nakipag-usap sa ospital na nabanggit. Lumabas na hindi totoo ang kwento at sinusubukan ng kanyang katrabaho na makakuha ng pera para sa pagsusugal. "Ma," sabi niya sa akin matapos matuklasan ang kasinungalingan, 2 taon na ang nakalipas, ipapadala ko ang pera ng hindi nagtatanong. Ngayon naiintindihan ko na ang pag-verify ay hindi kawalan ng tiwala. Ito ay pagprotekta sa sarili mula sa mga taong naghahangad na samantalahin ang kabutihan ng iba. Sa aking bahagi, kailangan ko ring iproseso ang aking sariling mga damdamin tungkol sa nangyari. Sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kasalanan dahil sa matagal na paghihintay bago magsabi, iniisip kung gaano karaming pera ang sanay na save namin kung kumilos ako ng mas maaga. Pero sa paglipas ng panahon at perspektiba, naunawaan ko na kumilos ako sa tamang oras. Nang mayroon na akong sapat na ebidensya para maging kapani-paniwala,
Ang cashier ng grocery store na unang nag-alerto sa akin sa situation ay naging isang mahal na kaibigan ng aming pamilya. Siya at ang kanyang asawang si Marlene ay regular kaming binibisita at nabuo namin ang isang pagkakaibigan na nakabatay sa magkakaparehong halaga ng katapatan at pagtutulungan. Alam mo, Adeline, sabi sa akin ni Eli sa isa sa kanyang mga pagbisita, ang pinakahinahangaan ko sa buong sitwasyong ito ay kung paano mo hinawakan ang katotohanan. Maraming tao ang gagawa ng eksena, sisigaw o maghihiganti, pero ipinakita mo lang ang mga katotohanan at hinayaan ang katotohanan na gawin ang trabaho nito. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng isang mahalagang bagay na natutunan ko sa buong prosesong ito, na mas makapangyarihan ang tahimik na dignidad kaysa sa maingay na paghihiganti. Hindi ko kailanman hinangad na saktan si Sienna o ang kanyang pamilya. Tumigil lang ako sa pagpayag na saktan nila kami. Si Hermione, ang kapitbahay na nagbigay sa akin ng karagdagang impormasyon tungkol sa pamilya ni Sienna, ay naging isang malapit na kaibigan din. Tinulungan niya akong maunawaan na ang naranasan namin ay hindi kakaiba, na maraming pamilya ang dumaranas ng ganitong uri ng manipulasyon, lalo na kung ang mga anak ay mapagbigay at mapagtiwala. Ang aking manugang ay nagtatrabaho sa social services, sabi sa akin ni Hermione sa isa sa aming mga usapan. At sinabi niya sa akin na ang ganitong uri ng mga panloloko sa pamilya ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng mga tao. May mga taong ginawang paraan ng pamumuhay ang manipulasyon ng mga kamag-anak na may mabubuting puso. Ang pananaw na ito ay nakatulong sa akin na maunawaan na hindi kami partikular na inosente o tanga. Naging target lang kami ng mga taong eksperto sa pagsasamantala sa mga emosyon at ugnayan ng pamilya. Ang epekto sa pananalapi ng panloloko ay malaki ngunit kayang pamahalaan. Kinuwenta ni Owen na sa kabuuan ay nawalan kami ng humigit kumulang 15,000 dolyar, kasama na ang aking ambag at ilang mga pautang na ginawa niya na hindi na naibalik. Gayunpaman, nang huminto ang daloy ng pera sa pamilyang iyon, ang aming sitwasyon sa pananalapi ay bumuti ng malaki. Sa perang hindi na niya kailangang ipadala buwan-buwan, nakapag-ipon si Owen para sa isang down payment sa isang maliit na bahay. Hiniling niya sa akin na tumira kasama niya at ni Regina, pero mas gusto kong mapanatili ang aking kalayaan sa aking sariling apartment, bagaman ngayon ay may mas magagandang muebles at appliance na ipinilit niyang bilhin para sa akin. "Ma," sabi niya sa akin nang dalhin niya ang bagong refrigerator, "sa loob ng maraming taon, pinanood kitang nagbibilang ng mga barya habang nagpapadala ako ng daan-daang dolyar sa mga taong hindi nangangailangan. Ngayon, ikaw naman ang magkakaroon ng mga bagay na nararapat sa iyo." Si Regina ay hindi lang naging isang mabuting asawa para kay Owen, kundi isang mapag-isip na manugang din sa akin. Hindi niya kailanman sinubukang makipagkompetensya sa aking lugar sa buhay ng aking anak, at palagi akong isinasama sa kanyang mga plano at desisyon sa pamilya. Ang pagkakaiba sa saloobin ni Sienna ay napakalaki na minsan ay nahihirapan akong maniwala na ang dalawang babae ay nabubuhay sa iisang mundo. Noong nakaraang buwan, ipinagtapat ni Regina na nagdadalang tao sila. Ang balita ay nagdulot sa akin ng isang dalisay na kagalakan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang apo kong ito ay lalaki sa isang tahanan kung saan ang katapatan at integridad ay mga pangunahing halaga na napakalayo sa kapaligiran ng kasinungalingan at manipulasyon na sana'y umiral kung nanatili si Owen kay Sienna. Gusto kong makilala ka ng aming anak bilang ang lola na may lakas ng loob na protektahan ang aming pamilya, sabi sa akin ni Regina habang hawak ang aking kamay. Ikinuwento sa akin ni Owen ang buong istorya at lubos kong hinahangaan ang ginawa mo. Minsan ay naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako nagpasya na magtago sa likod ng mga basurahan para panoorin si Leonard. Gaano katagal magpapatuloy ang panloloko? Matutuklasan ba ni Owen ang katotohanan sa kanyang sarili o patuloy siyang sasamantalahin ng walang hanggan?
Malamang na hindi ko na malalaman ang sagot sa mga tanong na iyon, pero ang alam ko ay ang lakas ng loob na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan ay isa sa pinakamahalagang responsibilidad na mayroon tayo sa mga taong mahal natin. Sa loob ng 2 taon na ito, marami akong pinag-isipan tungkol sa mga senyales na binaliwala ko ng matagal. Ang maliliit na detalye na hindi nagtutugma, ang mga sobrang maginhawang paliwanag, ang paraan kung paano palaging may perpektong kwento si Sienna para sa bawat sitwasyon. Ngayon naiintindihan ko na ang aking maternal instinct ay sinusubukang alertuhin ako sa loob ng maraming buwan. Pero pinatahimik ko ang mga pagdududa na iyon dahil ayokong lumikha ng gulo. Natutunan ko na ang pagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya ay hindi dapat mangyari sa halaga ng pagpayag na samantalahin ang pamilya. Minsan ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ang lumikha ng kinakailangang gulo para protektahan ang mga taong pinakamahalaga. Ngayon sa edad na 69, nararamdaman kong mas matalino at mas malakas ako kaysa sa mga nakaraang dekada. Hindi lang dahil nakatulong akong iligtas ang aking anak mula sa isang mapanirang sitwasyon, kundi dahil napatunayan ko na hindi pa huli para maging matapang, para manindigan sa kung ano ang tama, at para protektahan ang mga mahal natin. Ang karanasan ay nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa mga problema, kundi sa pagharap sa mga ito ng may dignidad kapag kinakailangan, at na minsan ang mga pinakamahirap na desisyon ay ang mga pinakatama rin, kahit na ang buong epekto nito ay maaari lamang pahalagahan sa paglipas ng panahon. Habang tinatapos ko ang pagsusulat ng mga refleksyong ito, naririnig ko sina Owen at Regina na nagtatawanan sa kusina, inihahanda ang hapunan sa linggo na pagsasaluhan namin sa ilang minuto. Ito ang tunog ng isang tunay na pamilya na binuo sa matatag na pundasyon ng katapatan at paggalang sa isa't isa. Ang tunog na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng dolyar na nawala sa amin sa mga taon ng panloloko. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo ay hindi ang perang maibibigay natin, kundi ang mga tunay na relasyon na maaari nating buuin at protektahan. At walang sino man ang makakakuha niyon mula sa amin.